Lord Velasco, as to whether it would hit the others. I cannot anymore determine that. Ang problema nga, Karen, you know, many people would call me and say, bakit ako nadamay dyan? Bakit ako nasama dyan? Inosente ang sinabi ng mga sundalo. They were talking about what they witnessed. They're talking about what they see. Si Presidente, hanggang ngayon yung tampo mo, mula ulo hanggang paa, ang galit mo sa mga Duterte. Hinintay talaga nila akong mag-retire eh. Diba? Kasi di-disqualify ko talaga si Bongbong. Tanyo, dati? Because he was convicted 2 times for tax evasion, di ba? Aray ko! Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell. Pero bago tayo magsimula sa ating talakayan at reaksyon, like and share, o gusto tayo dyan at meron po dyan join button. Kung gusto nyo sumali sa ating komunidad, pwede kayo mag-join dyan. At ipagdasal natin si Attorney Medaldea. Alam naman natin kahapon habang siya ay nag-i-speech sa Davao, nakaramdam siya ng bigla siyang nagulat. Hindi natin alam kung ano yung kumirot sa kanya kasi bigla siya napahinto sa ikalawang pagkakataon eh. Yung una, okay pa. Parang tumuloy-tuloy pa siya. Pero nung yung pangalawang nakita natin sa video, talagang siguro iba na yung pakiramdam niya noon. Kaya todo sa klolo si Senador Bongo dito sa kay Attorney Medaldea. So usapin at ang dapat pag-usapan natin ngayon, itong pagdadasal natin. Bigyan natin ng makitulong na tayo sa pagdasal para gabayan itong si Attorney Salvador Medaldea. Salamat, Senator Bongo, at maagap ka. Ikaw talaga si Mr. Malasakit. Salamat ng marami. Simulan na natin ang ating mga talakayan ngayon. Bakit ba takot na takot sila kay BP Sara? Lalong-lalo na itong si Au Au. Meron siyang interview. Ano ba yung interview ni Au Au? Pag hindi raw maagapan itong pagtakbo ni BP Sara sa 2028 magiging worse na raw. Kayo lang ang magiging worse. Iiyak talaga kayo. At ano ang paliwanag ni ni Congressman Mike Defensor patungkol dito sa 18 Marines. So, ngayon baka mamaya nakakalimot kayo. Ang 18 Marines, nandyan lang yan. Natatakpan lang yan ang issue ng oil crisis. Ito nga nangyayari dito sa gitna ng silangan, baka nakalimutan nyo rin yung 18 Marines at yung bilyong-bilyong maleta. Huwag nyo kakalimutan yan, lalong-lalo na yung issue ng flood control. Sisiwalat yan, panibagong, panibagong bulgar ba to? Kasi si Congressman Mike, may interview dito kay Karen Davila, ano ang kanyang patotoo? Sinabi niya rito, tumutulong siya sa 18 Marines. Kailangan niyang tumulong. At lahat ng sinabi ng 18 Marines, lahat yung katotohanan. Yun ay nasa sworn statement. Kaya hindi dapat yun pag walang bahala lang. Malalaman at malalaman, ipasok natin ito. Okay, because what got very confusing as everybody watched that press conference, number one is the 18 ex-Marines, actually, they hit on everybody. It was Correct. Nobody understood anymore what was the point of the expose, right? So you had from former Speaker Martin Romualdez to Laila De Lima, to now during Duterte's time, to Speaker Lord Alan Velasco, to Representative Jervy Luistro. So ang tanong ngayon, teka lang, sino ba talaga? Anong punto nito? So Mike, Karen, what is the point? What is the point? I think, Karen, that is precisely the point. The Marines have no malice in coming out with what they're saying. Yeah. Number one, I heard the report that when Boying Rimula came out, sabi niya, panahon niya ni Lord Velasco, panahon niya ni President Duterte, and I'm happy that he admitted the truth to the deliveries. I think that's the main point. As to whether it would hit Lord Velasco, as to whether it would hit the others, I cannot
any more determined that. Ang problema nga, Karen, you know, many people would call me and say, bakit ako nadamay dyan? Bakit ako nasama dyan? Inosente ang sinabi ng mga sundalo. They were talking about what they witnessed. They're talking about what they see. And Karen, if you recall, ang unang sinasabi ng gobyerno, and up to now, that is the narrative of the government, Saldico is the mastermind of the corruption in the Philippines. Siya yung nagnakaw, siya yung head ng flood control scandal, siya yung gumawa ng pera sa basura. Siya yung pinuno o mastermind ng lahat ng to. And ito ngayon yung mga tao niya. Yung mga tao niya are saying, we delivered to this person, we saw and we witnessed this person getting money. And I think that's precisely the point. Walang politika to, walang narrative, walang script. They are talking about what they saw. As to how the ombudsman will now determine, ano ba yan, saan ba yan galing? Ang problema nga, Karen, sinasabi ko sabi nila saldi ko yung boss. Pero nung nagsalita yung mga tao na mga kasama niya na nagdi-deliver ng pera, all of a sudden discredit. So I don't anymore know, para bang ang nangyayari ngayon, yung Pilipino, yung sambayan na nakikinig, nanonood, parang, nga no, tao sila ni Saldi, and yet you do not want to investigate them. And yet you do not want to accept what they are saying. Ayaw nyo mang imbestigan sa Blue Ribbon Committee. Ayaw nga eh. Doon nga tayo nagugulat eh. Ha? Bakit nananahimik ito si Pinky at si Tutasen? Hanggang ngayon, lampas na 1 taon yung usapin na yan, blanco pa rin. Hindi naman pwede pag-usapan daw. Dahil hindi naman daw nasasama ang pangalan ni Martin. Bakit ganun? Pero sa 18 Marines, bakit hindi nyo payagan? Subukan nyo lang. Payagan nyo lang 1 beses para magkalabasan ang tunay sa tunay. Lagi kayong nagtatago eh. Diba? Pag sa mga Duterte, kaya nyong gipitin. Kaya nyong manipulahin. Itong mali-malitang pera, tinatago nyo pa sa taong bayan. Kung ito ay magiging fair lang ang laban, dyan sa Blue Ribbon, na itong 18 Marines ay lalantad at lalantid din si Balulong kung sino may nadadawit na pangalan doon, subukan nyo muna kasi. Huwag mo nang itago. Halataan na masyado sila eh. Di ba? Sino-sino ba ang nasasangkot dyan? Sino-sino ba ang mga dapat ipatawag? Bakit ba nagsasalita itong 18 Marines? Ano ba ang kanilang involvement dito? May mga video, may mga picture. Kung kani-kaninong bahay, pinagdadala yung maleta at yung mga envelope bag. Wow, ang sarap, di ba? Kaya ito, si senador ako na senador, baka maging makatotohanan maging senador to. Kasi lagi ako naging senador congressman to, former congressman Mike Defensor. Senador ako na senador, Kuya Goods, baka tuluyan na maging senador yan. Kayo na bahala, di ba? Pero kung sakasakali, tansyahin nyo muna. Dahil hindi naman ganun kabilis. Porkit ba nagtatanggol? Pinagtatanggol na 18 Marines, pwede na i-line up kay BP Sara. Kayo ho ang magtitimbang. Pero mamaya, meron akong papakita sa inyo kung sakasakaling magustuhan nyo. Ako gustong-gusto ko yung babae na ito eh. Talagang pag siya ay nag-file ng kandidatura sa pagkasenador, sa 2028, susuportahan ko. Attorney ito Guanzon ang apelido nito. Guanzon ang apelido nito. Pero sige lang. Maaga pa naman eh. Bakit ba takot na takot sila? Mapag-uusapan lang. Total naman nandito na to sa issue ng mga kuratong, sa issue ng mga durobo. Bakit ba takot na takot sila kay BP Sara kung sakasakali sa 28, siya ang maging Pangulo? Tanong natin. Bakit nga aw-aw? Ito na naman si aw-aw. Siya na naman ang bida. Sabi dito, Trillanes on BP Sara impeachment. Ano sabi niya? One peacetime leader admit Duterte. Wala talaga kayong kapayapaan. Bakit? Baka maningil si BP Sara, yari kayo. To have either Lenny, Bam, or Riza running for president, who could potentially be the vice president of the government, of the Marcos administration? I can think of at least 2 names. You have Senator Erwin Tulfo
or General Nick Torre. So this would be a Nakakatawa naman. Oo, yung kanyang gusto raw, I think is 2 names. Kung sakasakali. Pwede ba? Kayo magtansya. Ito si Bendalo, pwede raw sa Vice President ni Ate Leni. Ito naman si Boy Sipa, sisipain ko yan. Saan kaya kukuha ng boto? Kami magtatanong lang kami Maaga pa naman. Kung sakali kayo ay nahihikayat ng mga kasama niyo mga ungas, mahimas-masa na kayo. Wala kayong kukunin boto. Mismong sariling kanilang pahina, pinagtatawanan sila. Bakit ka mo? Ikaw ganawan, galing ka ng 3-star, feeling mo mapopromote ka na, dinemote ka, ang taga-kalkal ka ng basura. Tapos ito naman, dati kampi to kay Tatay Digong, ito si Bendalo, masigasig yan dati. Kung ano-ano yung pagbibuild up niya kay Tatay Digong ngayon, na? Kaya na magbendalo. Di ba? Dati ito magaling to sa radyo niya sa kanyang mga vlog. Ang tapang niya pagdating sa mga pinagtatanggol niya si Tatay Digong noong panahon na yun Nagulat tayo. May viration pala ang mangga. No? Kailangan mo muna manggamit para, kahit papano, makakuha ka ng simpatya. Akala nila mabaho ang pangalan Duterte. Ngayon, hanggat dinisiraan nila si BP Sara, hanggat dinudurog nila si BP Sara, nag-uumapaw. Nag-uumapaw ang kabanguhan ng pangalan mga Duterte. Bakit kayo takot? Tuloy. good complement to any of the 3. Okay, if it's not Senator Riza and it's Leni or Bam running for president, Senator Trillanes, Yes. will you support them? Yes. So I've been very clear about this thing. We need to prevent a Duterte resurgence Kita nyo. or Kita nyo? Sara Kita nyo? Duterte presidency, to be very specific, because they will destroy democracy. The father did that already, and we should not risk it. We should not even Kita nyo sila, no? Madiin niyang sinasabi, the father destroy democracy. Talaga ba? Ganun ba ang pananaw nyo sa gandang ginawa ng mga Duterte? Baka naman hindi ka lang na-line up ng kanyang pagka-vice presidente. Hanggang ngayon, yung tampo mo, mula ulo hanggang paa, ang galit mo sa mga Duterte. Saka sorry buti na lang talaga hindi ka tinanggap ni Tatay Digong noon. Kasi kung tinanggap ko ni Tatay Digong noon, baka ikaw ngayon ang kumakalaban at hindi mo tantanan. Sa bagay, ito nga pala yung tagakalaban mula umpisa hanggang huli. Diba? Siya yung tagakalaban kay Tatay Digong Dinala niya pa hanggang kay BP Sara. Kaya takot na takot ang mama na balikan. Dinamay pa si Pulong. Diba? Dinamay pa si Attorney Carpio, yung asawa ni BP Sara. Ito yung mahilig mag-file ng kaso. Siya yun. Ang problema, hindi siya abante. Kaya takot na takot ang mama. Galingan nyo ng gusto para hindi kayo mabalikan. Tandaan nyo, meron kayong issue na $2 million Isang pagda-trader yan. Lalong-lalo na ang trinidor mo, yung anak na magiging presidente ng Pilipinas. Saan ka kaya pupulutin ito? Sa Pluto? entertain the thought of Sara being president again. Well, your choice for vice president is either Senator Tulfo or General Torre. General Torre. But of course, you have other names being floated around, like Secretary John Vic Remulla, who has said that he may be interested. High profile as well. Alam nyo yung mga binabanggit dito, talagang alam nyo ng mga talunan Isa pa yun, si Group Effort, di ba? Galit ang taong bayan sa mga mga hudas, mga nag-group effort. Di ba? Galit ang tao, kaya hindi nyo pwedeng kahit sasabihin nyo malakas sila, ikukumbay nyo, ito si Leni kay Torre, itong si Risa kay Bendalo.
Ay, ikaw kaya? Saan ang papel mo? Taga-ngaw-ngaw, taga-aw-aw, taga-aw-aw-aw-aw-aw! Magkano? Magkano kaya per aw-aw, ano? Ay sabi, depende raw sa laman ng, ng envelope. Nakakamoy na tayo na talagang takot na sila. Oo, sobrang pagkatakot. Babalikan talaga sila ni Bibi Sara. Atty. Guanzon, ano yung dapat naming malaman? Kasi itong napakagaling na, ito yung sabi ko, susuportahan ko to. Kasi talagang nagpahayag na siya ng kanyang suporta. Ang sabi niya doon sa Davao, kahit mag-declare ako, hindi man ako mag-declare ng kandidatura sa 2028, ako ay susuporta kay BP Sara. Tama. Yan ang totoo. Pero ako, suportado ko to si Atty. Rowena Guanzon. Inamin din naman ni BP Sara na pangalawang beses niya lang ata na-meet ito si Atty. Rowena Guanzon. Natatandaan niyo ba kung ano si Atty. Di ba ano to? Dilawan, Pinklawan. So ngayon, ano na siya? Oo. Hindi naman niya sinabi na Duterte na ako. Wala siyang sinabing ganun. Basta susuportahan niya si BP Sara. Pero bilib ako sa tao nito mula umpisa, mula 2022. Tuloy consistent yung pagbabatikos niya dito kay Bongbong. Talagang binabartagol niya. Pag ito na Senado, ito gusto ko. Atty. Rowena, banatan mo. Already said she's the woman to beat. Wait Kahit lang. sino kandidato nila dyan. Ay, ang problema lang, baka dayain. Who do you think can beat Vice President Sara Duterte in 2028? Meron kaya? I already said she's the woman to beat. Kahit sino kandidato nila dyan. Ay, ang problema lang, baka dayain. Tsaka wag lang kayong kampante kasi alam niyo naman ang eleksyon. Tama. Sila, marami silang pera. Magni-negative vote buying yan dito sa Davao. Bigyan ng pera mga tao para wag nang bumoto. Kailangan ng Paalala Davao. Paalala lang natin sa mga taga Davao Baka na naman masilaw kayo sa 3,000, 5,000, 10,000 at ibenta nyo yung mga boto nyo. Wag ganon. Atin na, isolid na natin ang Mindanao at Visayas. OFW, isolid na natin yan. Kahit itapon na natin yung norte. Sabi nila, sa kanila ang norte. Solid north daw sila Baka yung solid north na U-turn na papunta ng south. Di ba? Kasi sinabi ni Atty. Respicio, ako, taga-norte ako. Pero ngayon, sasabihin ko, ang Luzon ay nakay Bibi Sara na. Di ba? Totoo yan. Kaya, paalala lang ito, lagi natin i-remind ito, na huwag kayong magpapasilaw sa 3,000, 5,000. Kapalit niyan, magdudusa kayo ulit ng 6 na taon. Tama. Mag-turn out ang tao, 90%. Minimum. Boto talaga. Mindanao. Nahirap Do not underestimate these politicians. They all want to stay in power, the BBM, kasi doon ang racket nila. Doon ang racket nila Wala na. Zero tolerance for corruption. Yun lang ang gusto ko. Sabi na, ambot. Are we hoping, attorney, si current commissioner karon sa Pamela, mahimo siyang limpyo during the... Kinsa si George Garcia? Palingkod maganin niya si Yeda Romualdez as nominee disqualified na, 4th term na. Kung sa'y malimpyo. Limpyo yung naong. Kaya nila Kaya naman siya. Hinintay talaga nila akong mag-retire Diba? Kasi di-disqualify ko talaga si Bongbong. Tanyo, dati. Because he was convicted 2 times for tax evasion, diba? Aray ko. Ayan na, Puro bulgar. kayo, bayaran daw natin ang tax. Bayaran muna ni Bongbong yung 203 billion estate tax sa Marcos estate. Aray Bayaran niya muna yung income tax na he was convicted for. Tapos tayo, pag hindi daw tayo nagbayad ng tax, ikukulong daw tayo.
Kung 5 milyon pala kami, hindi magbayad ng tax, ikulong nyo kami. Saan nyo kami ikukulong? Pasakyon mo kami barko, dito mo ikulong sa barko. Kaya gusto nila yan, Atty. Guanzon, para makakupit na naman. Di ba? O, tuloy natin dito kay Au-Au. Ano yung kanyang pagkatakot? Kasi talagang takot na takot siya eh. Wala talaga silang iniintindi, kundi hindi makatakbo si BP Sara kahit ngayon Holy Week. O, siya ang headlines ngayon eh. Diba? Trillanes based on one-on-one, BP Sara won't win presidency in 2028. Takot na takot talaga. Pinipilit niya na kailangan hindi manalo, kailangan. Bakit hindi mo pa sabihin na gagawa niyo ng kwento at ginagawa niyo ng kwento si BP Sara? And also Secretary Vince Dizon, would they also be probable vice presidential candidates? Yeah, for sure. Pero ito yan, sa case ni Secretary John Vic Remulla, kung mahuli niya si Bato, Bantag, Atong Ang, Aray ko po. Leonardo, I think meron na siyang mapapakita. Pero kung wala, kung puro press con lang, he shouldn't even try. And talking about qualifications for president, I spoke with President Bongbong Marcos a couple of weeks ago, and he told me that the next president must understand economics, healthcare. How important is this? Rather than having a lawyer in the vice president who is running in 2028. I think ganito kasi, no? Siyempre, si President Marcos would see things in a different light. But as an outsider, ang masasabi ko, the 2028 or the next president would not be a peacetime president. Hindi ito parang business as usual, okay lang. There will be several strong forces at play. Let me just start with China and in relation to their plans toward Taiwan. Mabigat 'yon, 'di ba? Tapos you would still have different forces, assuming let's say the middle forces would win the presidency. Do you expect the Dutertes to just fade away? Hindi, mga bata pa yan. They're just in their 40s. They will go on a rebound. Tapos, sobrang pera niyan. May drug money yan. Yan na siya. Di ba? Ang sama ng ugali talaga nito. Oo. Talagang meron daw talagang ganun-ganun pa. Totoo ba? O, ikaw nanonood sa akin. Na laging nakasubaybay sa chat. Naniniwala ka pa ba sa tao na ito? Diyos ko. Halos lahat na lang ng kasinungalingan. Oo, binanat na kay BP Sara at sa mga Duterte. Manginginig talaga ito pag nalaman niya na ang survey ni BP Sara ay talagang umaapaw-apaw na. Doon to matatauhan. Baka bigla ito manahimik. Laging si BP Sara. At saka kahit sino pa i-recommenda nyo na mga tatakbong Pangulo, walang kukunin boto yan. Tao marunong na. Ang taong bayan ay alam na ang kanilang mga gagawin sa 2028. Diba? Ganun lang yun. Simplihan nyo lang. Nakakaiyak yung ginagawa kay Tatay Digong, pero pagdating ng tamang oras, sila naman ang iiyak. Nakatutok sila sa impeachment. Ang tanong, bakit ayaw nyo tututukan yung crisis sa langis? Meron pa silang sinabi yung yung tax ng langis sa April 12 and 13 pa magiging implement. Ha? Ganun ba 'yun? Alak ng bugi naman. Araw-araw, 2 araw, tumataas ang presyo. Kagaya, nagpagasta naman ako. Umabot na naman ng 100 plus. Pero depende kasi sa sa lugar. Yung premium, nasa 112 na per liter. Ang sakit sa bulsa, di ba? Sabagay, hindi kayo nauubusan ng pera kasi linggo-linggo, bilyon yung yun sabi sa video, linggo-linggo ang delivery ng bilyong maleta.
takot na takot sila naghahanap talaga sila ng ano no ng ipangtatapat kay BP Sara pero wala silang makuha. Mahihirapan kasi sila. Talagang sobrang mahihirapan sila. Usaping kung ito ay aakyat sa Senado, kakapost lang harap si BP Sara kung sa Senado. Kasi sa Kamara, kangaroo court yan. Di ba? Alam nyo naman, lagi nilang ginigisa si BP Sara. Kaya for sure, hindi aaten si BP Sara dyan. Oo. Huwag nyo na ipilit na aten pa si BP Sara sa inyo. Oo. Dahil nakakaawa dahil pinagtutulong-tulungan nyo. Kung pwede nga lang sana, puntahan kayo ng mga Pilipino dyan eh. Diba? Kayong nasa Kamara, kung pwede lang, pasukin kayo ng taong bayan dyan sa mga ginagawa nyo eh. Siyempre, nananaig pa rin ang kabutihan. Sabi rito, harap si BP Sara kung sa Senado, dapat lang. Iginiit ng legal counsel ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Michael Poa sa Senado ang tamang forum para talakayin ng impeachment. Complaint laban sa bise. Malinaw naman sa ligang batas na natin na pagdating sa initiation of impeachment proceeding, yan ay kapangyarihan. Kapangyarihan ng House of Representatives. Pero pagdating po sa trial or pagtatry ng impeachment, yan ay sa Senado. Saad ni Poa. Dapat lang doon na lang sa Senado pumunta. Huwag na nilang pilitin. Dahil mangangamote lang sila dahil hindi aaten si BP Sara. All goods yun pag gano'n na nangyari. BP Sara, stay put ka lang. Oo. Ang katotohanan mananaig dyan. Tsaka salamat At 81 years old na si Tatay Digong, still malakas pa rin. Isang palakpakan naman dyan naman hiyawan. Wala akong palakpak eh. Susuporta ba kayo? Saan? Sa pagtakbo ni si Vice President Marcoleta. What? Naku, ito na tayo hinihintay natin eh. Ako gusto ko yan. Bakit hindi? Matapang, masigasig, may boses. Kung ikaw ang tatanungin, bukas ang eleksyon, magdedeklara ngayon si Senador Marcoleta sa pagka-vice presidente, ano sa palagay mo? Boboto mo ba? Andiyan ang comment section. Ako, iboboto ko yan kasi napatunayan ko na yan. Tsaka maraming nagmamahal dyan kay Senador Marcoleta. At tsaka yari sila dyan. Pagdating ng oras, maniningil at maniningil. Talagang alam mo si Senador Marcoleta, yan lang yung kaisa-isang congressman nakita ko doon nakibakbakan sa Kamara nung panahon pa ng Tuadcom. Tuadcom, mga Kumkum, yung mga durubong congressman, yung iba nagtatalo na, yung iba naman nasama sa wish ni Karen Davila, ni Karen David. Wala na ba? Yung wish ni Karen David, sino susunod kaya? Nagtatanong lang ho tayo ba? Ikaw, sa palagay mo, ano sa palagay mo? Doon sa mga umaapi kay BP Sara, sino ba doon ang mga susunod? Kasi, talagang ilan yung di ba? Ilan yung wish ni Cara David, merong totoo nga eh. Ay, sakla Pilipinas, babangon ka pa ba? Parang matatapos ata ang 2028, uubusin ang kaba ng bayan. Maghahatid daw sila ng parang may post ata itong magbibigay daw ng 20 billion subsidy. Ang gobyerno. Paano bakit yung iba nagsisiangal sila? 'Di ba? Nagsisiangal yung mga TNBS driver, riding help, MC taxi, mga driver, wala raw silang natatanggap at wala yung pangalan nila. Bakit ganon? Baka nakakwentuhan na naman tayo dito magbibigay ng subsidy. Tapos, pagkatapos nito, aray ko. Ano sa palagay mo? Baka kwentong barbero lang ito Tapos sabihin, yung pera na yan, naibulsa na. Oil tanker, dumating na sa Davao. Wag naman kayong fake news. Sana totoo.
Kasi nung nakaraan, gumagawa ng kwento itong mga peking pahina na sinasabi na merong oil na dumating galing daw ng Brunei. Hindi 'yun ang tunay. Ang tunay yung sinabi nung isang governor ba 'yun o congressman na nakikipag-usap na sa kanila ang Malaysia, yung Petronas na handa nang mag-supply ng langis. Sana all. Davao, magpunyi na kayo dahil magaling. Magaling talaga ang gobyerno ng Davao. Kung pwede nga lang, ihiwalay na yung Luzon eh. Ikaw. Ano sa palagay mo? Taga Luzon at Mindanao ka? Taga Visayas at Mindanao ka? Mas pabor ka ba na humiwalay na ang Luzon? Ako, kung halimbawa ganun ang gagawin ng gobyerno, yung federalismo, sang-ayon ako. Hindi lang nila yan naaprubahan ng panahon ni Tatay Digong dahil maraming kontrang magnanakaw. Bakit ka mo? Wala silang mananakaw. Kaya kung umabot sa video na itong to, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe at hit mo yung bell at kalat mo yung video. Hanggang sa muli. Bye-bye. Palm Sunday na ho. Ingat-ingat.